So, si torsion, si torsion, nauna natin na-discuss yung dalawa na kinds of deformation. Yan, so yung una na na-discuss natin na deformation is yung elongation, shortening or minimum force is the axial force na nagkukos ng deformation na axial o kaya paghaba ng material o kaya pag-ikli. Elongation or shortening. Isa naman na kind of deformation is yung change in shape ng ng material na nagkukos naman doon is shear force. So na-discuss natin shear force. So ang pangatlo naman na deformation na force na nagkukos ng deformation is twisting yan. Or in other term, iba't ibang term na ginagamit is torsion, torsional moment o kaya pinaka-common na ginagamit is torque. Yung pagdating kay torque, kaya nung Hooke's law, meron din tayong mga limitations. Yung Hooke's law, may mga limitations gaya ng the material must be homogeneous, yan, parang ganon. So pagdating kay torsion, meron din tayong iba't ibang limitations yan. May 6 time limitations para kay torsion. Ito para pagdating kay thread of materials, yung shaft kadalasan is nagtutukoy sa circular or circular bar madalas. Kaya yung cylindrical shape, mostly yung ginagamit sa pag sinabing shaft pagdating kay thread of materials. So remember yung shaft. Pag hindi sinabi sa problem, is naka-cylindrical siya palagi. So mayroon tayong 6 limitations. Una is, yun, so dapat rigid yung natin. I mean, hindi siya, walang deformation na nagbabago. So, ito. Yung module niya na tabi niyo sa inyo para makita niyo yung mga nasabi ko dito ay. So, twisting, yan. So, pag nagtitwist tayo ng isang shaft, tendency nun is, ideal is, hindi nababawi. Bar, yan. Kung meron tayong cylindrical bar, pag inikot natin yan, hindi siya nagbabago. I mean, yung hindi shape pa rin ng bar natin is the same pa rin. Hindi siya naging rectangular o kaya elliptical. Yan yung unang limitations ni torsion. Yan. So, pangalawa, yung area pa rin nung ibig sabihin yung area nung the cross section of do not deform. There is a strain in the plane of the cross section. So, kapag inikot daw natin o tinis natin yung isang bar, yung shape or yung area ng is the same pa rin. Which is ideal yan. Ideal condition. Kasi yung actual, kapag tinis natin yung isang bar, is either limit yan o kaya lalaki yung area. So, itong conditions na to is mga ideal conditions or limitations. Tapos, nasabi pa dyan, ito, there's no strain. Yan, so walang change in axial, transverse or longitudinal elongation. So kung ano yung haba niya, from the beginning, kapag tinis natin siya, is ganun pa rin yung haba niya. At yung width, kung gano'ng kakapal yung ating shaft. Second yan. Ito, number 3, yan yung sinabi ko, hindi dapat mahaba or ikli yung ating shaft pag tintis natin.
And tapos the projection, number 4, the projection upon the transverse. Ito, so transverse section of straight radial lines. Ito, pakita ko lang. Ganyan. Yung condition number 4 is kahit daw it is natin, yung bar, the transverse section of straight radial lines is intersection remains straight. So ito yung tutukoy niya. I-try ko lang. Yan, so tutukoy dyan ni So, ito yung AB. Yan. Yung straight line yung sasabi sa 4. Tapos, A to B prime. Kung saan nag-iba yung position ni B. Kapag inikot natin yung shaft. Then, next natin na limitation is minimum 2 forces is required to cause torsion. Yan.
So, minimum to first daw. Ito sa example na to is ang force na yun is ito, yung torsion na to, o yung torque natin na in-apply sa dulo. Tapos, yung opposite force is manggagaling dito. Sa support ni shaft natin. So, since support is gagawa siya ng opposite and equal reaction, yung sinabi na torque, yun yung dalawang process na mag-cause para mag-twist yung ating shaft. Then, last natin na limitation is yan, last nating limitation is yung stresses daw natin na nararamdaman ng ating bar or yung shaft is within the hook slope. So, yan yung diyan papasok yung ating PL over AE na formula dati. Yan, so, next tayo. Yan, so, deformation caused by torsion, yun kung sa hook slope, meron tayong elongation is equal to PL over AE. Sa hook slope, kaya ano naman, sa torsion, meron tayong deformation. Ang deformation na nangyari kay torsion is angle twist. Yan. So, makikita nyo dyan sa module nyo, dyan sa pinakita ko kanina video. Yung theta dyan, sa nagdulo, or yan, sa nagdulo ng ating bar, kung saan nag-iba ng distance si B tapos si B prime. So, pakitandaan kung formula natin para sa angle of twist, yung TL over dj yan. So, where theta is angle of twist, yan. So, portion natin is yung T. Yan. Si L naman is yung haba ng ating shaft. Tapos si J naman is yung polar moment of inertia. Ito i-discuss natin mamaya kung ano si J. Kasi si T, gusto rin naman, given siya, or siya yung mismo yung simple yung twisting na in-apply natin. Tapos si G, yun, so sa likod dati meron tayong G, si shear modulus. Yan, so ito yung minimum or minimum stress needed, shear stress, para makapagawa tayo ng ito, change in shape ng ating, so sinabing change in shape, yun yung change in angle ng ating material. So ito yung formula natin para sa angle twist. Yan, so patandaan naman yan.
Sir, nakamute po kayo. Yan, i-ano ko na lang. I-explain ko na lang itong formula ni polar moment of inertia. Yan. So, this will be denoted by J or I. Yan, kunyari meron tayong object. Yan, so object natin yan. Okay. Yung area na, tawagin natin na dA na lang. Or, kasi pag sinabing dA, small portion lang siya ng buong area. Sabihin na lang natin ito. So, consider natin itong part na to ng buong object natin. Ito yung tatawag natin na dA. Yan, hanapin natin yung kapag in-apply natin ng force, hanapin naman natin yung capacity ng ito, part na to na i-oppose yung twisting na mangyayari sa kanya. So, from the centroid ng pinakonsider nating area up to the point kung saan natin pinakonsider na umikot siya, yun yung distance natin. Yun yung sinasabi nating R sa formula natin. Ayun. So, yun yung elaboration yan. Yan kung i-consider natin yung buong object. So, meron tayong ganyan. So, marami tayong area dyan na pwedeng consider. DA, lahat yan is DA. DA. Tapos may iba din silang distance. Kung sa point, kung saan tayo mag-consider ng twisting. So, para kung makuha yung total niyan, diyan tayo nagkaroon ng formula na integration. Ginagamit ng integration din. Yan. So, diyan nakuha yung formula na integration. Kung saan dinanote yung ito, yung row naman is iba't ibang word kasi hindi na siya the same. Yan. So, row spread delay. And so, ginamitan siya ng integration kasi sa integration, nabanggit ko na siya dati, sa integration is partial notation ng summation. In the summation ng lahat ng ganito. So, ginagawa ng integration is simply inaad niya lang na lahat. So, kung mayroon tayo ito na A1, A2, so inaad niya lang lahat yan. A1 plus A2, yan, and so on. Hanggang makompleto natin yung buong polar moment of inertia ni object natin. So, pakitandaan lang, ang importante lang naman dyan is yung definition niya. Siya yung capacity ni object para i-oppose yung twisting na mangyayari. Mamaya, pakita ko rin kung bakit tayo o paano tayo nagkaroon ng iba't ibang formula dyan ni polar. Kung mamaya ito ganyan siya. Kasi importante maintindihan yun kasi hindi naman palaging cylinder yung shaft na ginagamit. Yan. Ito is elaboration. Dito natin makukuha yung formula na binigay sa cylindrical shaft. Yan. So, kung meron tayong dulo ng ating shaft. So, dito tayo sa gitna ng point ng twisting. So, let's say, iikot daw tong part na to ng ating shaft. Yan. Kapag iikot yan, ganyan. Yung J niya, yung formula na magiging J niya is yung distance mula sa center kung saan iikot yung ating object. So, di ba kanina?
up to the point na centroid ng ating area. So, yun yung row, or let's say ito, row squared times yung DA. Yung DA naman is, ito yung buong green part. So, yung area na yan, is iikot daw sa chord na to. Yung para makuha yung yan, yung total, integrate lang natin yan. So, integration of yung distance. Yan. So, tandaan nyo yung distance is naka-square palagi. Times yung area. Yan. So, DA, ibig sabihin DA is yung small part na mga yan is sum natin using integration. Yan. Your DA, so may DA tayo dyan. Kung titignan natin yung sa figure natin, ang magiging DA niyan is 2 pi. So, 2 pi rho, ibig sabihin ito. 2 pi rho times kung gaano kakapal yung ating. Itong 2 pi kasi yung circumference. So, tingnan natin circumference ng gitna ng ating ito, consider. Yan. So, nakuha natin yung circumference. I-times natin sa thickness para makuha yung area nitong shaded part na lang. So, yun yung magiging DA natin. Yan. So, ipakita ko lang, solve ko lang, ituloy ko yan. So, sa kanina, meron tayong ito, integration ng root squared tapos 2 pi rho 0. Kung saan, kung meron tayong object, ganyan. Kung ito si rho, tapos ito naman si r. Kunin natin yung polar moment inertia ng buong yan. Kailangan natin maglagay ng limits. So, from 0, consider natin, up to, hanggang maging 0 is equal sa radius natin. So, yung polar na consider natin is from this point. So, may mga ganyan, maliliit. Sa summation natin yan, hanggang marating natin yung pinakadulo. Kung saan yung rho natin is equal sa ating radius. And so, integrate natin yan. So, magiging ganyan lalabas. Tapos, ilabas ko lang yung constant natin. So, integration nito is from 0 to r. Lalabas ang sagot natin na is 2 pi is equals 4 or over 4 from 0 to r. Yan. And so, simplify natin. Substitute natin yung mga limits. So, equals. Labas na lang natin si 2 pi. Pati si 4. Tapos, substitute natin yung limits natin na 4 tapos 0. So, upper limit, r raised to 4 minus 0 raised to 4. So, dyan natin nakuha yung, ito, ang sagot natin, makikira is 2. Dyan natin makukuha yung polar moment of inertia ng ating shaft or yung cylindrical shaft. Diyan na-derive yung ating instrument slide.
Yan. So, dyan nakuha yung, ito, polar moment of inertia ng ating solid shock. Kung nakikita nyo dito, ito siya. Yan. So, yun naman is, kahit hindi nyo na, pwede nyo naman memorize yung, pwede i-memorize yung formula ni solid tapos si hollow. Pero yung pagkuha ng, nila, is gano'n na, using integral. So, ipapatandaan na lang natin. Yung different formula para sa ating J, o yung polar moment of inertia. So, nakuha natin ito using the integral. Tapos kapag in-express naman natin into B, ganito lang yung magiging itsura ng ating J. Yan paghalo naman, yan, so meron paghalo, meron na tayong big R tapos small r, where yung big R is yung radius outside. Radius ng ating or outer radius, yan. Tapos si R naman is inner radius. Yan. So, same lang naman sila. So, ang magdadagdag lang dyan is itong dalawa. Kagaroon ng subtraction between the two radiuses. Next. And so, na-discuss na natin yung or naano natin yung apat na letra dun sa ating formula. Punta na natin yung stress na nangyayari sa ating shock. So, yan. So, na-apply natin si formula. So, ang stress na present kay torsion is shear stress. So, si shear stress, that is meron tayong formula na shear stress na ito. Ginamit na symbol dito is rho. Rho is equal to T or yung torque natin times yung radial distance na rho over J. So, si J pa rin yan is yung position ng ating torque. So, pag sinulap natin yan, meron tayong figure. Yan. So, let's say meron tayong nilagpay dito na torque. Kung distance, radial distance lang, ibig sabihin kung gaano siya kalayo dun sa point ng ating twist. So, kung ito yung tutuloy ni rho. Kung tinuloy natin yan. Yung pag-compute ng rho natin is the same lang naman. Yung buo. Yung buo yung consider natin. Yung G pala. So, yun yung pala. So, pag kinuha natin yung yan, yung stress down yan, yung T, yung twist na nangyayari dyan, yan. Tapos, times yung rho is kung gaano siya kalayo dun sa center of twisting. So, pang dito, hanggang sa marating natin yung point ng twisting natin. Yan. Over yung J natin. J ng ating shock. Yan, so yan pa rin siya. So, tandaan palagi yung J natin is yung buo. Yung buong natin. Area. Or yung buong part ng ating shock. Ngayon, yung naman, pinakamataas or yung Tmax or yung shear stress na pwedeng ma-experience ni ating shock is pag in-extend natin yung or in-apply natin yung torque natin outside.
yung radial distance niyan from the centroid is simple yung R natin dyan. Kung i-compare natin dito sa ditong part, since the same lang yung denominator niya na, maano natin na mas malaki yung makukuha natin na stress kapag yan, there R naman is greater than the rho. Yan. So mapapansin naman natin na yung value nito tapos value ni R, mas malaki yung value ni R. Kasi si rho is somewhere lang from the centroid, tapos dito somewhere lang sa body ng ating shaft. Samantang si R is up hanggang sa outside ng ating shaft. So, masasabi natin na ang pinakamataas na stress na pwede na experience natin shaft is kapag kinonsider natin sa outside or yung itong formula. Yan. So, kapag radius yung ginamit natin na radial distance, ibig sabihin, upright or outside, yan yung condition or scenario kung saan mararamdaman ni shaft yung pinakamataas na shear stress. Yan. So, ito yung in short, ito yung natin yung formula para sa maximum shear stress na pwedeng maramdaman ni shaft natin. Yan. So, for the general formula niya, simple rin. Ito. PR over J. Yan. Or pwede natin i-simplify in terms of diameter. Kasi na iba't iba tayong formula binigay yan. Although, direct na yung mga yun, pwede natin gamitin naman. Ito. So, ang origin natin na formula is Tmax is equal to PR over J. Yan, kung pwede natin gamitin yung diameter, express lang natin lahat ng radius into diameter. So, radius is D over 2. So, over, yung J natin is the same palagi yan. Since naka-diameter, gamitin na lang natin yan in terms of diameter naman. So, pi d raised to 4 over 32. Yan. So, simplify lang natin. Tataas si 32. 32t d over t2 is nasa baba 2 pi d 4. Yan sa mga cancel. Natira 16. Yes, magka-cancel din. 3 lang yung natitira. So, 16t over pi dt. So, dyan na-derive yung formula natin na shear stress, maximum shear stress in terms of diameter. Over 30.
Yun pala, may ano tayo dyan, convention, sign convention ng ating torque. Yan, so, gagamitin daw natin dyan para malaman yung sign or direction ng ating torque is using our right, ito, right thumb rule. So, pag yung right thumb, right thumb rule. Yung direction ng ikot, yung twisting is yung direction ng ating four fingers kung saan siya para siya yung twist. Nasa page 7 ng ating module 8. So yung twisting is dinescribe yung four fingers na naka-clench, tapos yung thumb naman is direction. Direction ng ating o yung force. Yan yung nag-illustrate ng ating thumb. So, i-discuss muna natin at kung nakakaka tayo ng sample problem. Ito na lang ito. Para ma-apply natin yung mga formulas natin. Punta tayo dun sa page 16 ng module. Sagutan natin yung activity 3. So, sa activity 3 na yun, so pakitandaan mo lang yung iba't ibang formulas natin. Sabi dito sa problem, and so for size each of magnitude P has applied to wrench, the diameter of steel shaft is 15 millimeters. And determine the largest allowable P if the shear stress in the shaft is not exceeded to 120 megapascal, and its angle of twist is limited to 5 degrees. Equals, so use J equals to 80 GPa for steel. Two values of P are to be compared here. So, so meron daw apply yan ng force sa dulo. So, mag-create yan ng twisting. So, pinapano sa atin is yung value ng P na pwedeng i-apply kung saan hindi natin ma-exceed yung shear stress ng shaft na 120. And so, panood ng mga mga givens. So, solve natin yan. Wala dyan, meron tayong mga givens na diameter ng ating shaft is 50 mm. Tapos, yan, may given tayo din dyan na length ng bar yung sa figure is 500 mm. Then, R.
Makikita natin sa problem. Ito yung ito yung T. Ang distance daw niyan is 300. Yan. So, the distance ng ating from the center ng bawat T natin is ito yung consider natin na R. Yan. So, distance niya is, yung R natin is, yung half lang lang, so 150. 150 millimeter yan. So, R natin yan is 150. Yan. So, makikita natin yung given yung mga constants na mayroon tayong theta daw yan. So, binigay dyan ang voltage is theta, naka-degrees. Si J naman is 80. So, yun yung mga given natin. And the max. Yan. So, siya max is 120 mega. Yan. So, unang list natin mga givens. So, yung mga givens natin. Yan. So, unang complete natin dyan, meron tayong ito. Meron tayong mga formula na yan. TR over J. So, ito si max. Tapos, ang voltage natin na TL over JJ. Yan. So, torque, pwede natin compute na magkagad siya, no? Actually, may makukompute, anong gamitin natin dyan? Makukuha natin yung values ni torque. So, muna natin, consider muna natin itong isa. So, case 1. Si shear max. So, sabi na mayroon tayong shear max na. So, from this formula, so, ang given dyan is, given naman yung shear max natin, yung shear stress na 120. So, 120 mega, and times 10 raised to 6, is equal to yung torsion, yung pinapana dyan is yung T. Yan. So, pag nakuha natin yung T mamaya, pag nakuha natin yung torsion is, kasi yung torsion dyan, torsion, yan. So, torsion times yung R natin is, ito, R is 15 millimeters, so times 10 raised to negative 3. Yan, parang millimeter over yung J natin, yan, so J natin is in terms of radius is 5. Tapos radius ng ating, ito, okay, mag-radius naman. Radius ng ating shaft. Yan. So, radius ng ating shaft is kalahati ng diameter. So, 7.5 times 10 raised to negative 3 raised to 4. And so, R raised to 4 over 2. Yan. Or pwede rin natin gamitin yung formula natin in terms of D. Kung saan 16 TD over 5 D raised to 4. Or yung T, ang gano'n natin ito. Magiging 3 naman yan. So, magiging naman natin 16 T over 5, tapos diameter naman 50 millimeter. Yan. 3. Nice. Same lang yung makuha natin sagot dyan. So, 120 times 10 raised to 6 is equal to, ito, solve natin itong part na to. Divided by 5.
Dito, 50. Kasi R lang. So, 7.5 siya. Yan. So, makukuha natin sagot dyan is 509.024.646 T. Yan. So, makukuha na natin si T dyan. T is equal to yan. So, yan ako na lang fraction siya para 5. Unit niya is Newton meter. So, pa-note ng mga units. Naka-Newton meter na siya kasi kinonvert na natin siya lahat sa ito. Pascal, meter, meter. So, kapag may sagot tayo dyan nakuha is nakasimplify yung ano natin. Wala tayong prefixes. So, magiging sagot natin dyan is 105/16 pi Newton meter. Yan. So, unit ni torque pala is force times distance. Yan. So, yan yung nakuha natin sa case 1. So, sa case 1, where consider muna natin yung shear stress is P is equal to 405/16 pi Newton meter. Punta naman tayo sa case 2 kung saan nagbigay siya ng angular twist. Consider naman natin yung isa yung mga given niya. So, ito yung formula na gagamitin natin. So, note, yung theta dyan is palagi naka radian. So, pag meron tayong 5 degrees, binigay, ito-times pa natin yan sa 180 degrees, tapos given naman is sa 5. Yan, so, dapat natin convert into radian is equal to yung T natin, para yung torque, tapos length natin is 500 millimeters. So, 500 times 10 raised to negative 3. Over yung J natin, since rin gamitin na lang natin yung in terms of diameter na, kasi diameter yung given. So, yung J natin, tatanda natin is 5 T raised to 4 over 32. So, ito yung gagamitin na lang natin dito. So, pi, bigyan natin is 500 pa rin. 500 millimeters. 500 times 10 raised to negative 3 raised to 4 over 32. Tapos, times ng ating J, bigyan natin is 80 gigapascal. So, 80 times 10 raised to 9. Yan. And so, kinonvert na natin yung mga prefixes into exponent. So, yung nakukuha natin sagot dyan is naka-base form na siya. Newton meter. Yeah, so, simplify lang natin itong part na to. 5 divided by 180 times 5. And so, 5 over 36. It is equal to, ito, simplify na natin yung part na to. So, yun natin. 700 millimeter divided by so, makuha natin sa is 3.9
at 3.2 times 10 raised to negative 9 t. Yan. So, may t tayong makuha dyan. T is equal to millimeter divided by 55. Divided by Yan, so total natin makukuha dyan is 231 point, round off ko na lang.
0.3957. So, makukuha natin yung torque ng ito na condition into meter. So, sa case 2, makukuha natin yung torque dyan is 69.3957. Yan. So, yan, para makuha yung force. Yan. So, yung force natin ito from the figure. So, itong unang piece, gagawa ng torque yan. Ang torque yan. Ito naman is magkakaroon din ng torque. So, para makuha yung total, itong P na to is simply the total torque na experience niya siya. So, pwede natin sabihin na yung P is equal sa yan. So, PP naman yan. So, baka ano yan. Same lang sila ng values. So, yung torque is yan. So, P times yung distance nila. Pwede na natin ito. R. Yan. So, yung una, plus, meron pa tayong pangalawa na T. Distance nila is R lang din. Yung R naman natin dyan is ito, 150. Yung kalahati ng 300. Kasi sa gitna, up to yung sa force is 150. So, pwede na natin sabihin lang ito na. Pagsamahin na lang natin itong T, dalawa. Yan. Then R plus R. So, T is equal to 2R. So, simply T is equal to 2R T. Yan. So, ito yung gagamitin natin formula para pagkuha ng T. So, gamitin na natin yung T is equal to 2RT. Yan. So, consider muna natin yung case 1. So, bigyan natin 1 and 1. So, case 1 is meron tayong 405 all over 16. 5 is equal to 2 times yung radial distance natin na 150 millimeters. Tapos P. Yan. So, makukuha natin yung P dyan. P natin makukuha dyan is 265.072 Newton. So, consider naman natin yung pangalawa, yung sa case 2. T2 is equals to 2RP2. So, T2 natin is ito, 69.3957 is equal to 2. And same pa rin tayo ng R, ng 50 mm. So, pinaman natin dyan. Sabihin natin 231.319 Newton. Yeah. So, pag ito yung P natin, so, may nakuha tayong values ng P dyan, pipili lang tayo ng tamang suot. Or kung ito yung P na in-apply natin, mararating natin yung shear max na 120. Yan. Kung ito naman yung P na in-apply natin is, ang masasatisfy naman natin is yung ito, theta or angle of peace. Yan. So, sabi niyo compare lang naman. The values of P are to be compared here. Yan. So, sagot natin is P1 is 265 and P2 natin is 231.
Yan. So, sinabi naman dyan is, ito, maximum allowable. So, maximum allowable natin na pwede i-apply is, ito. Piliin natin palagi yung pinakamali. Kasi pag pinili natin itong isa, malalagpasan na natin yung angle of twist na 5 degrees. Yan. So, pero yun yung dalawa natin nakuha. P1 is 265 and P2 is 231. So, importante lang naman dyan, ano, tandaan nyo yung mga formulas natin. Tapos, identify nyo lang yung ano yung mga yan sa, sa problem, sa keywords natin. Hindi na ba yung sa activity 3? Questions, or may mga gusto ko yung paulit dun sa solving. Na naman, na-gets yung yung pinag-solve sa activity 3. Hello? Questions? Wala naman. Kung wala, i-test tapos na. Yan, so power transmission naman. Yan, so pag may piece tayo, may nangyayari dyan na transmit ng power. So yung formula ng power transmission natin is P, which is the power natin, is equal to the angular speed, o yung W dyan, parang W, times ng torque natin. Yan. So, yan lang naman, yan, dagdag lang din sa formulas niya. Tandaan palagi yung ayun sa angle of twist, dapat naka-radian yan, pinakonvert tayo sa radian. Yan, so dyan naman is ito yung formula ni power natin. Yan. Tapos ito, angular speed natin is equal lang dyan sa 2 pi f. Yan. So, ang unit niyan is rad per second. So, radian per second. Torque naman natin is, siyempre yung torque natin is Newton meter. Yan. So, ang unit ng ating force, ay yung power, yan, is simply watts. Or joules per second.
Kasi pag pinag-times natin yan, so magiging rad. Tapos, is Newton meter. So magiging equivalent unit niyan is Newton meter. Yung si rad naman is negligible. Para lang siyang unitless lang naman si rad. Itong Newton meter na to is equivalent sa joules natin. So magiging joules per second. Yan. Or simply, yung joules per second is equal lang sa watt. So unit na natin force is watt, power, watt or joules per second. So ito yung mga units natin. Ito, kapitandaan si formula ni power. Power transmission. And see where F din naman pala. The frequency natin is hertz or revolution per second. Sample ng paano dyan, power traveling is nasa baba niya lang. So, pag-aralan nyo din yung mga samples dyan, especially yung mga sa nauna. Yan si power transmission, formula niya. Next naman is si pinwood naman tayo. And so may formula, pakitandaan na lang din sa formula. Formula ni pinwood is yung torque, yan, si torque over 280. Yan, si small t dyan sa baba is yung thickness. Thickness ng ating shaft. Or yung tube. Yan, tandaan nyo pa rin yung ano natin, condition natin na pinwood. Kung saan yung ratio ni radius radius over T must be greater than or equal to 10. Yan. Kasi pag hindi natin na-satisfy yan, kasi parang nga siyang hollow din. Kung hindi natin na-satisfy yan, gagamitin natin yung formula ni hollow shaft. Kasi meron din tayong formula ni hollow shaft. Yung stress dyan is P over 280. Yan ang gagamitin natin kapag na-meet natin itong condition kasi masasabi natin na pinweld yung ating shaft. Pero pag hindi, gagamitin pa rin natin dyan is yung origin natin formula. Ito po.
Original na nagagamitin is T. Mali. D4 rose to D. Yan. So, ito yung sa hollow. Yan. So, pakitandaan, kapag thin walled, ito lang gagamitin natin. Pag hollow naman, kapag hindi natin na-meet yung condition na to, ito yung gagamitin nating formula sa stress. Yan, so yan yung formula natin sa thin walled. Ngayon, yung alam na natin yung itong tau, yung stress, itong T is torque. Yung A is area bounded by the center line. Yung T naman is yung thickness ng ating shaft or yung tube. So yung A naman, importante malaman natin kung ano yung A. Si A, yung area bounded by the center line is, may example naman dyan sa module, is siya yung area kinonsidered from kinuha sa center line ng ating walls. So, ito, pakita ko lang. Yan, so yung pinagkuha ng A is kinuha yung center line. So, sa figure na to, mayroon tayong dimensions na 60, 60 tapos 100, 100 millimeters. Kinuha yung center line. So, ito, tinrace yung center line ng bawat walls. Yan. Then, kinuha yung dimensions after makuha yun. So, naging 2, minus 2 kasi 2 yung nabawas dito na part. Tapos 2 din yung nabawas dito na part. So, ang naging dimension nito sa taas is 56. Same din sa baba kasi symmetric lang sila. Then sa side naman, minus 2, 2 din. Again, 96, 96. Yan. So, yung area na to, yung shaded, siya yung area ng ating, siya yung nasa formula natin na A. So, siya yung area shaded. Kinuha siya sa, ito, remember, center line ng ating walls. Yan. So, A, ito. A natin dyan is yan. So, 56 times 96. Ito yung magiging A natin sa problem na ito. Yan. Parehas lang yun sa magiging kahit bilog man yan or rectangle. Yung pagkuha ng A is, ganun lang din. Kukunin mo lang yung area bounded ng kanilang center lines. Yan. So, yan yung sa A ng ating formula. Yan. Pa-study na lang ng examples dyan kung paano yan apply yung yung mga formulas na yan. Tapos units, paano sa units? Dapat maano nyo yung sa different units ng natin. Mga nandyan sa formula natin.
So T torque, Newton meter, A, meter squared. Tapos T, thickness ulit is yan. So sa taas is Newton meter, si torque. Over, A natin is naka-meter squared din yan. Tapos si T is naka-ano din, meter. Yan. So magiging unit natin dyan, magka-cancel out lang yung dalawa. Magiging Newton per meter squared. Yan, si Newton meter squared is stress. Yan, so siya yung shear stress natin. Yan. Tapos patandaan first, hindi magkatulad si force tapos si stress. Kasi yung sa gaya dun sa exam nyo na yung hinahanap is stress. Yan. So mostly yung mga na-compute nyo dun is yung force lang. So hindi nyo siya na-divide sa area. Yan. So next tayo, bending. Bending is yung the last na deformation na madi-discuss natin. Ito lang is introduction lang naman natin to. So beams, yan. So mostly beams lang yung natin. Objects dito. So yung kadalasan na ina-applyan or sinosolve yung bending stresses. So first is define natin si beams. Si beams is slender. Slender with to height ratio maintains no value. Bar that carries transverse loading that is applied forces are perpendicular to the bar. Yan. So yan, sutura ni beams. Yan. So the applied forces is perpendicular to the bars. Ito yung mga yon. So vertical siya. Yan. Kapag kinat down natin, subjected to lot of forces, and when we cut any point along the beam, there are always three internal forces. Yan. So palagi daw may present dyan na internal forces. Una is si A. Ito si vertical, shear force. Yung which is yung gano'n lang din sa kakadiscuss natin. Next one is bending moment. Ito. Itong violet. Tapos si axial forces naman. So pag nag-cut daw tayo ng portion dyan, palaging present dyan is tatlong force. So shear force, axial force, tapos si bending moment. Yan. Yan. So types of beams. Yan. So according to shape. Yan. So meron tayong according to shape. First type of beam is prismatic. Beams that have constant cross-sectional all throughout the line. Yan. So hindi nagbabago yung area. Then next one is non-prismatic. So non-prismatic is beams that are variable. Yan. So nagbabago yung area niya throughout the length. Yan. So example niyan is to prismatic. Yan. So area ng up to this point is the same lang all throughout sa beam natin. Where the non-prismatic, yan, so nagbago siya. From this point, varying yung area niya up to this point. Yan. Yan. So next naman is according to torque. Yan. So determinacy. Yan. So ito yung mga beams na pwede na nating masolve. So using lang, equilibrium equations. Ito yung summation of forces equals to zeros. Tapos moment equal to 0. Yan. So pwede nating masolve yung mga beams na yan using yung equilibrium equations lang. So first type is
Yan, so first step natin dyan is simply supported beam. Yan, so beam supported by a hinge and a ruler. Yan, so ito yung kadalasan nating may encounter sa problem. So beam na mayroong ruler tapos hinge sa dulo. Yan, so next one is cantilever. So cantilever naman, ito yung mga illustrations na lang. Yan. And si simply supported beam, si cantilever naman is supported at one end. Yan. Tapos si overhanging beam, yan. So same siya ng simply supported except lang na na-extend yung isang side i-beam natin. So either this part or sa kabilang part ma-extend. Yan si overhanging beam. Yan, so next naman natin is si indeterminate naman. So yung una is determinate kasi pwede nating isolve through using the summation of forces and summation of moments. Ito naman si indeterminate beams is kailangan pa nating gamitan ng compatibility equations. Yan. So just like dun sa ano natin, sa strain, compatibility equations natin is si elongation, ganun, elongation, angle of twist. Yan, dyan natin magagamit yung characteristic ni materials. So first type ng indeterminate is prop cantilever. Yan, so or prop beam. So itsura niyan is eto siya. Nakadikit siya sa kabilang side, tapos sa other side is supported by a ruler or a hinge. Yan. Then second one is fixed, tapos a restrain clamp encaster beam. Yan. So ito yung illustration yan. Ito is kung napunta nyo yung sa thermostress, yung kadalasan na encounter sa thermostress. So madalas na gagamitin compatibility equation dyan is using the thermostress dyan. Ayun, last one natin, last type natin is continuous beam. So beam supported by several restraints. Yan, so meron siyang maraming support. So either naka-attach siya, tapos may mga rollers and hinge sa baba. Yan, so next. Yan, so type ng beams, tapos na tayo, punta na tayo sa type ng loads. Yan. So first type is concentrated, distributed, tapos yan, so yan yung mga niya, illustration niya. Concentrated is simply ganito, either vertical siya or incline. Incline naman nawala. Yan, so incline, ito, concentrated. Tapos, second one is distributed. So, mayroon tayong encounter dyan na, ito, for example, is rectangular. Uniformly distributed naman yan. So, kung ano yung weight nitong isa, yun din yung weight ng lahat. Cold throughout. Then, itong triangular, ito siya. Ito
Then take note, abang tumataas yan, is mas tumataas yung ano niyan, yung value. Next one is trapezoidal. Ito naman siya. And the last one is irregular. So, walang definitely shape. Is yung sample niyan is nasa baba. Yung pangatlong type is yung ano, twisting or yung couples. Yan, so yan yung itsura naman niya, ang mga forces na yan. Yan. Share moment pa sa yan. Tapos yan. So, try natin ano lang. Mag-solve tayo ng isa dyan sa ano, activity 3 questions. So, solve natin yung number 3 dyan. Ay, number 1. Sa page 16 and sa page 16 ng ano, module 9. So, solve na natin. So, meron tayong figure dyan. Okay. So, this part is 4.5 and this part is 3.5. Tapos, diameter. So, diameter natin dyan is 120 millimeter. Ito is meter. Ito naman is bronze, steel. Ang pinapa dito ay so angle of twist so ang gagawin natin dyan so dito tayo, may torque tayo dito na ang sabi ng torque na if the torque T causes a maximum stress of and so may sinabi dyan na condition if the torque T causes a maximum shear stress of 100 megapascal in the bronze segment and so pwede natin makompute yung T dyan. Alam natin yung T, yung shear stress is equal to T gamitin na lang natin yung formula ng D, yung diameter, using the diameter. And so using the diameter, 16
T over pi d cube. Yan. So, makukuha natin yung T dyan. Solve natin yung T. Given. So, T max. Yung T max pala is given. 100 mega. Yan. So, equal to 16. T over pi. Diameter na is 120. Times 10, negative 3 raised to 3. Yan. So, 120 millimeter cube. Yan. So, makukuha natin si T dyan. O yung torque. Simple yung torque natin. So, 100 mega times pi times 120 millimeter cube divided by 16. So, T natin dyan is ito, 10,800 pi Newton meter. Yan. So, may T na tayo dyan. Tapos, pinapahanap sa atin is determine the angle of rotation of the free end. Yan. So, pinapahanap yung angle of twist natin dito. Yan. Yan, para makuha yan. Yan. So, since itong part is nakadikit siya, gagamitin natin yung segment method. Kung saan puputol tayo dito. Consider natin yung theta na makukuha natin dito. Tapos yung theta din dito sa isa. So, theta 1, theta 2. Tapos kukunin natin yung summation yan para makuha yung ito, which is yung T natin. Yan, theta T. Yan, so, consider natin. Since meron tayong T dyan, yan, so, itong support, yung value niya is equal lang or opposite pero equal siya ng direction. Kung ganyan yung ikot ng ating torque dyan, ikot ng ating this is counterclockwise o counterclockwise. Counterclockwise yan. Ito naman is clockwise. Same magnitude pero opposite direction. Kasi yun yung condition natin para magkaroon ng torsion. So, pag kinat natin yan, yan. So, kinat natin siya. This is, segment? Si bronze to bronze. Meron tayong na-compute dito na support na clockwise na same lang din, T. O, ito yung value. So, using the summation of, using ng ating, right thumb rule, kung ganyan yung ikot niya, ito yung ikot ng ating, ng torque. So, yung direction ng ating torsion is going dito. Denoted by double arrow pag torque. Yan. So, summation ng torque natin is 0. So, mayroon tayong makukuha dito na position na isa. So, hanapin natin yung value niyan. Value niyan is equal lang din sa reaction natin. So, magiging value niyan equal lang. So, ang torque experience by ating itong part is the same lang sa torque ng ating support na the same lang din sa applied torque natin. So, yan yung 10,800 pi Newton meter. Yan. So, bali, pag inanalyze natin masyado yung problem, yung torque na na-experience ni bronze is equal lang din sa torque na na-experience ni steel kasi isa lang yung applied torque natin dyan. So, pwede na natin kagad makuha or direct natin na lang na substitute na si theta total is equal sa theta 1 or si theta bronze tapos si theta steel. Pwede natin substitute kagad dyan si formula natin na ito. Theta is equal to TL over JJ. Yan. So, drawing ko lang to.
Madali lang naman yung ano natin, number 1. Kasi isa lang yung applied torque. So, theta natin dyan, total, equal to, si bronze muna. So, same lang yan, T. Substitute ka na lang. 10,800 pi. Times yung length. Yung length ng ating bronze is 4.5. Yan. Over, J natin is the same lang kasi the same lang yung dimensions ng ating bar. So, J natin dyan. Pwede na lang nating factor out yan, pero sulat na natin dito. So, J, in terms of ano na lang, gamitin na natin yung in terms of diameter. So, pi d raised to 4 over 32. Or simply substitute natin dito na 120 millimeter, negative 3 raised to 4 times yung G ng ating bronze. Ang binigay dyan is 835. 35 times 10 raised to 9. Yan. So, plus, ito yung theta. Ito yung theta ni bronze. Plus, yung theta naman ni steel. So, same lang yung nasa taas, yung T. Times, select naman yan is 3.5. Yan. So, same lang din yung nasa baba. Pero yung J naman niya is 83. Yan. So, pwede na nating simplify lang ito ng madali. So, ilabas ko si T since equal naman si T sa kanilang dalawa. Tapos, si J. Times, natira dito is 4.5 over 35 times 10 raised to 9 plus 3.5 83 times 10 raised to 9. Yan. So, may makukuha tayo dyan na total angle increase. So, 10,800 divided by 180. Yan, so makukuha natin dyan is into radians. Remember, naka-radian palagi dyan, nakukuha natin. So, 0.2. 2, round off ko na lang sa 4 decimal. 2846 rad. Yan, rad. So, convert natin yan sa degrees. Ka-times lang natin siya sa pi over, ito, 180 degrees over pi. Or, pwede rin 360 degrees over 2 pi naman. So, pwede kahit ano dyan. 3 pi na lang. Yan, so, ka-times natin yan to 180 degrees over pi. So, 2.2846 times 180 divided by pi. So, ang sagot natin yan is 16.31 degrees. So, yan si number 1.
May tanong? Paano, no? Na-solve? Questions? Wala. So, so pag may mga multiple ano tayo, segments, gagawin lang natin is summation yung twist. Twist nila, yung para makuha yung angle of twist nila ng bawat segment, kailangan din natin makuha yung torque, yung amount ng torque, unit, net torque na, no? Na experience ng ano na yon. So, kaya tayo gumagamit ng cutting the segments. Kino-consider natin segment by segment para makuha yung twist ng bawat segment. Tapos, saka natin siya ito total. Yan. So, patandaan na lang na, no, yung mga different formulas natin, especially kay shear max, kasi yun madalas yung ano, ginagamit. Shear stress, tapos si angle of twist. Kasi doon tayo kumukuha ng mga different equations para sa compatibility ng ating problems. Ayan. Questions? Wala ng questions?